Ayan, Hmm. sa magandang hapon sa inyong lahat, mga grade 7 Filipino cuties! Yes, isang Ayan, magandang hapon sa lahat. Tutor Jessica, mainit na tanghali. Gayunpaman, naku, hindi tayo napakainit. papapigil. Ayan, good afternoon sa Naman! lahat ng mga nakasubaybay na sa atin. Wala pa man na opisyal na simula ang ating tutorial ay ang dami na kaagad na sa live stream. Yes, Tutor Jessica. Ayan, isang mainit po na hapon po, lalo na sa PNHS, SDO, Taguig City at Pateros. Gayon din po sa, sa MH Del Pilar, ito, Pampanga High School. Bagamat Tutor Micah, may mga nagli-limited face-to-face na sa mga lugar na nasa alert level Yes, 1. oo. Tuloy pa rin po ang pagtutulay ng pagkatuto dito sa eTulay online tutorial na mapapanood to po tuwing Lunes hanggang Sabado sa DepEd eTulay Facebook and YouTube channel. Muli po, Yes. ayan, iimbitahan po namin kayo na mag-subscribe sa ating DepEd eTulay YouTube channel at lalo na po na i-like, i-share ang ating tutorial para mas madami pa po makakaabot ng eTulay online tutorial. Muli po, mag-umpisa na tayo, Tutor Micah, sa Ayan. pagpapakilala. Yes, magandang tanghali sa inyong lahat. Ako si Tutor Micah mula sa SDO Dasmariñas at nagagalak ako na muli kayong makasama sa isang panalong Miyerkules. Ayan, Ayan, talagang naka-tune in. panalong-panalo ang ating Miyerkules. At ako po naman si Tutor Jessica Borromeo po mula sa mataas na paaralang nasyonal ng Kabuyod, SDO Rizal, Sulong Blue Rizal, and Better Together para sa Batang Rizaleño. At hello po sa atin, sa mga nakasubaybay sa atin. At Yes, syempre, ang dami na, oo. dami. At syempre, binabati din natin ang aming ERD, Ma'am Happiest Che, na kakapasok pa lamang po sa Region 4A Calabarzon. Ayan, congratulations po and good luck po sa panibagong chapter ng inyong buhay. At syempre, binabati din namin ang aming school head, ang nagbabalik na si Dr. Connie A. Madrid ng mataas na paaralang nasyonal ng Abuyod. Ayan, miss na po namin siya. At syempre, Ayan. tayo ngayon ay nasa buwan ng kababaihan. Alam mo ba yun, Tutor Micah? Yes, oo. At talaga naman, ang aming paaralan, ayan, binabati ko rin pala ang aming mga mag-aaral mula sa Dasmariñas Integrated High School. Magandang tanghali sa inyo lahat. Hindi ko na kayo isa-isahin, alam nyo kung sino kayo dyan. Yes, speaking of that, Tutor Jessica, kahapon ang kick-off ng Women's Month. At kabilang tayo dyan, Tutor Jessica, dahil sa hashtag na babae ako, mahalaga ako. Ayan. Siyempre, embrace Diba? your flaws nga, ika nga, Tutor Micah. Kahit na ano pa man ang itsura natin, basta tayo ay Yes. marunong magpahalaga sa ating sarili at lalo na sa lahat ng mga aspeto ng ating pagkatao. Kaya, Correct. umpisahan na natin ang ikatlong linggo ng ikatlong quarter ng ating Yes. eTulay online tutorial na may pamagat na tula Ayan. at iba't ibang uri ng pangangahulugan. At syempre, kasama din natin si Tutor JJ na nanonood sa atin ngayon. Ayan. Hello po, Tutor JJ, at bagbati po sa Yes. inyo. Ako, Hakot Award din yan sa Recognition Day nung Yes. Sabado. Congratulations po, sir. Good Congratulations afternoon. po. Yes, ayan. So, para sa ikatlong quarter, ikatlong linggo, ang ating inaasahan na learning competencies para sa ating mga duties ay maipaliwanag ang kahulugan ng mga salita sa pamamagitan ng medyo marami-rami to, Tutor Jessica. Marami to, ha? Pagpapangkat, batay sa konteksto ng pangungusap o context clues, denotasyon at konotasyon, batay sa kasing kahulugan at kasalungat nito. Ayan, napakaraming most essential learning competency. Madami yan. Isa, dalawa, tatlo. Yes. Kaya, isa-isayin natin yan maya-maya lamang. Yes. Pero bago muna yan, Tutor Micah, ating kilalanin ang mga, ayan, ito pa. Ang ating sanggunian pala na ating gagamitin ay nagmula po sa SDO Negros Oriental. Maraming salamat po sa pagbabahagi sa atin ng ating gagamitin na modules ngayong third quarter. At ito na nga, excited na ako, Tutor Mike. Oo nga eh. Ayan. Dapat sinasabi kasi nga, may mga nakatune in na si Eunice Samantalingad. Ito, bago to ha. Ay, oo nga. High School. At madami Yes. mga bago ngayon. Siyempre, Oo, meron pa. High School. At siyempre, si Aliana Munsayak
ng Imelda Integrated Secondary School ng SDO Malabon. Ang dami natin mga bagong pasok. May nakita rin ako, Junjun R. Ramos. Nood po sa SDO Cagayan. O, di ba? Nasa Region 2 na tayo. Ayan. Yes. Ayan. Ayan. Good afternoon sa inyong lahat, ha? Yes. Ayan. Hindi natin palatagalin dahil bibigyan natin ng pagkilala at pagpaparangal ang ating mga output of the week noong nakaraang linggo. Ayan. Para sa Filipino, output of the week, quarter 3, week 2. Yan. Kitang-kita naman natin. Yes. Siyempre, ang nanguna sa lahat, actually hindi nanguna eh. Isa sa mga magaganda, lahat magaganda, Tutor Jessica. Nariyan pagbati kay Alriza Saiden Tigaza ng Pampanga High School, SDO San Fernando at ang kanyang guro, Binibining Kat Kunanan. Pagbati po sa inyo, Ma'am Kunanan at Alriza. Ayan. Sige, Tutor Jessica. Ayan. Tuloy na natin sa pangalawa. Siyempre, ito rin, si Ashley May Francisco. Ito ay bagong ano to, ha? Yes. Ito, mula sa Liano High School. A classmate ni Samantha. Ayan. Hello, Samantha Blasi. Ayan. Tuloy-tuloy lang sa pag-support. At syempre, ang kanyang teacher ay si Mrs. May Perez. Naku, napaganda niya ang kanyang output. Gaya ng ibang mga cuties natin. At syempre, hindi pa dyan. Meron pang isa pa. Ang natatanging mag-aaral ni Tutor Maika na si Andre Morada na nanalo din sa school press conference. Yes. Division. Congratulations in advance sa kung ano man ang inyong posisyon na inyong nakuha. Pagbati din kay Tutor Maika na napakahusay din na SPA. Ayan. Yes, ayan. Yes, congratulations, Kit, Andre, at talaga namang proud na proud sa iyo ang ating paaralan, ang iyong mga magulang at malamang ang iyong mga kamag-arat, guro. Ayan. So, maliban dyan, Tutor Jessica, yan. Dahil, yun nga, katulad ng nakaraang linggo, ang dami yung mga cuties natin mula sa iba't ibang paaralan. Nariyan muli ang most active schools of the week. Ayan. Ayan, madami sila, ha? Yes. Isa-isay natin ang mga eskwela na ito. Pa-shoutout po sa inyo sa Baruya High School, Macabebe High School, Liano High School, Pampanga High School, at kaya Imelda Integrated Secondary School, LFG Diamantina National High School, at Dasmariñas Integrated High School. Yan, congrats! Yes! At huwag niyong kakaligtaan na yung iba man na nag-limited face-to-face na ngayon at hindi po napanood itong ating live tutorial, may replay. Yes. Kaya tuloy lang sa pag-tune in. Correct. Ayan. Sige, tuloy na natin, Tutor Jessica, no? Yan. Para sa ating unang gawain, ayan, mula pa lang sa pamagat, hulaan mo ako. Ano kaya ito, Tutor Jessica, no? Huhulaan daw nila. May kinalaman, Tutor Maika, sa ating paksa na tinalakay nung nagdaang linggo na bugtong at palaisipan. At syempre, yung mga salita na ginamit natin sa pagpapatalas ng ating isipan. Kaya hinahamon namin kayo kung matutukoy nyo ba ang mga bagay na pinapahulaan namin. Kaya isulat ang mga tamang sagot sa comment section. Huwag kakalimutan ng bilang. Ayan. Sige. Welcome po, Ma'am Jocelyn Bacani. Okay, simulan natin. Ma'am Jocelyn. Para sa unang bilang, ayan na. Sige, Tutor Jessica. Yan. Ayan ha, madali lang to. Itim na binili ko, naging pula ng ginamit ko. Ulitin po natin ha. Itim ng binili ko, naging pula ng ginamit ko. Ano kaya yan? Ano ang clue? Siyempre, ito ay mainit. Mainit kasing init ng panahon ngayon. Oo, ang init nga eh. Ano kaya ito? Ayun. Napaka-init. May sagot si Darius. Sabi niya ay hipon. Sabi ni Ariza ay uling. Julian, si Ariza. Uling. Ako, may yata hulaan to, Tutor Maika. Alamin na natin, ha? Ayan, si Avery, si Jebisel. Basta si Jane. Ayan, si Den, si Diosa. Sabi nga, uling. Si Johan, si Marge, si Marvin. Ayan, uling Ano kaya ang tamang kasagutan? I-reveal na natin. Ito ay isang halimbawa na palaisipan na ang ibig sabihin niyan ay uling ang tamang sagot. Ito muna kasi naging itsura niya ay itim.
pag binuksan natin sa apoy ay naging mapula. Pula. Yes, dahil sa Ayan. baga. Yes, correct. Naman. Yan. Siyempre, Para sa susunod, pangalawa, Maika. yan, isang butil ng palay, sakop ang buong bahay. Yan, isang uri din yan ng bugtong. Ano kaya ito? Ayun, ang dami pang pahabol ng mga kasagutan. Puro Pwede pang uling humabol, daw. ha? Yan, puro Pwedeng humabol. uling. Ayan. Ito ay isang halimbawa Yan. na ng bugtong to, ha? Bugtong, Ayan, may yes. nakahula na. Si Ilaw Adriza. daw. Yan, ilaw. Tingnan nga natin. Si Jane, ilaw din. Cassandra, si Marjon, si Mark Platon, Samantha, Yan, ilaw. Mark Platon. Si Lauren, si Bianca, si Den, si Princess, ilaw daw. Ayan, si Johan Kerubin, ayan. Siyempre, ang tamang kasagutan ay ilaw. Very good. Kasi buwis, butil nga ang ilaw kung titignan natin. Siyempre, correct. punta na natin ang pangatlo. Ayan. May nanda kaming 5, ha? Ito, bulak ng mga pangarap, lagi ng kayakap-yakap. Alam, mukhang mahirap to, ha? Mukhang mahirap to. Yan. Bulak ng may pangarap o mga pangarap, lagi ng kayakap-yakap. Ano kaya to? At meron pang humabol from Makabebe High School, si Grossman Kanilaw. Ayan. Sige, tuloy naman po sa pag-comment ng inyong pangalan, ha? Sabi ni Bianca, unan. Ni Ariza, ni Lawrence. Yes. Unan daw. Ayan. Yes. Ayan. Sabi ni Ma'am Janet Patayon, mula sa Massachusetts, Miss na Sexy LOL. Musta smart people? Hello po, Ma'am Janet. Smart people. I like that. Yan. Unan daw. Ang dami na nagpadala ng kasagutan. May mga humabol pa si number 2. Yan. Dahil ang tamang sagot nga ay unan. Dahil ang unan ay gawa sa bulak na malambot. Yes. Meron silang 3 puntos, Tutor Jessica. Ay, 3 na kayo. Siyempre, sundan na natin ang ika-4. Ayan. Para sa pang-4. Ano ang tinapay na hindi kinakain ng gitna? Ito isang uri ng palaisipan na. Meron bang gano'n na hindi kinakain ng gitna? Tingnan nga natin. Meron ba? Yan. Good afternoon sa'yo, Josephine De Vera Aquino, mula sa LFG Diamantina High School. Ayun, donut. Sabi ni Alriza. Ay, donut. Unan. Yan. Unan. Humabol pang unan. Yes, si Eunice Samantha Lingad. Ayan, unan, donut. Alam mo, Tutor Jessica, yan ang tawag sa akin ng mga kasamahan ko sa school namin. Ma'am Donut. Bakit nga ba? Dahil Donna, nilagyan ng teeth. Ma'am Donut. Ayan. Mahilig yata sa donut, Tutor Mike. Sige. Ayan. Uy, may bago tayo, Tutor Jessica. Si Aaron Dashian, watching from Godofredo Reyes Senior High School, SDO Camarines City. Ayan. Good afternoon. Siyempre, ang tamang kasagutan, walang iba, donut. Correct. Kasi dahil nga, correct. Ang donut. Meron ding donut na hindi naman binutasan pero may filling. Yes, correct. At pinakauli, Tutor Jessica, meron silang 4 na puntos. Yan, para sa pang-5, kahulaan, anong bagay ang hindi naman bote o pitchel na mayroon ding maraming butas pero kaya mag-imbak ng tubig? Ayan ang pinakamahirap na tanong, Tutor Maika. Ano kaya? Ako, sa totoo lang, Tutor Jessica, hindi ako familiar dyan. Hindi ako familiar dyan. Ano kaya yan? Ayan, daming sumagot na ano. Ayan, may sponge. Aba, sabi ni Alriza, sponge. Ayan, sabi ni ni Marjo, si Rengoku po ba yan? Ano ba yun? Sino siya? Ayan, sponge daw. Ayan, meron pa tayo dalagdag na bagong rin. Yes, may bago tayong Chuti Francine Joy Ona mula sa Godofredo National High School din. Ayan. Puro spongha, sponge, at yan, ang daming kasagutan na puro sponge. Siyempre, ang tamang kasagutan, Tutor Jessica, ay? Naman, ito nga ay spongha o sponge. Ayan, nakahusay naman ang ating mga chutis. Ayan, i-type nyo na kung kayo ay naka-perfect. Yes. Yes, yes. Nabati po namin kayo. Kaya marami kayong natutunan dyan sa ating nagdaang aralin at dadako na tayo sa pinakang tampok na aralin. Ayan, may mga naka 5 over 5. Yes. Good.
Congratulations sa inyong lahat. Ngayon nadako tayo sa ating paksa. Ayan. Isang panibagong gawain na naman. At ang sabi sa panuto ay, pangkatin ang mga salitang nakasulat sa kahon, batay sa kung saang kaisipan nakatala sa ibaba na maaaring iugnay ang mga ito. So, meron tayong mga lipo ng salita. Ang gagawin lamang nila, Tutor Jessica, i-group nila ito. Batay sa topic nun. Yes, ayan. Pinakapaksa niya, Tutor Micah. Siyempre, ipakita na muna natin ang mga salita na kailangan nilang pangkatin. May buhay, ginto, kagandahan, halaga, sigla, diwa, hiyas, katangian, at panghalina. At meron namang 3 pangkat. Ito ang dapat ninyong tukuyin. Kayamanan, kaluluwa, at kariktan. Unahin muna natin, Tutor Micah, ang kayamanan. Mga payaman, labas-labas. Ayan, may nadagdag pa sa atin, Tutor Jessica, habang naghihintay tayo sa kasagutan nila. Si Micaela Audrey Palmaria, si Joyce Ann Buwan, mula sa Natividad High School, Pampanga. Diba? Nakakatuwa. Ayan, po ang aming head teacher. Ayan, hello po. Good afternoon. Jason Balahadja. Good afternoon po. Good afternoon, sir. Ayan, may sagot na si Alriza. Yes. Kayamanan, ginto, at hiyas. Sabi ni Alriza. Maliban doon, ano pa kaya ang pwede nating pangkatin dyan na may tuturing nating kayamanan? Ayan, may ginto. Ayan, may sagot na agad si Sir Jason. Ginto, hiyas, at halaga. Naku, makabilis yata mag-type to ni Sir Jason. Yes. Ayan. Sabi ni Natividad High School, hello po. Sabi ni Aliyah Calora, ginto, hiyas, halaga ay para daw sa kayamanan. Ayan. Ayan, very good. At hello po kay Joylene Manlulu Santos from hello. Natividad High School. Ayan, magagong school yan Yes, yun nga kanina. Pakita na natin, Tutor Micah. Ayan, para sa kayamanan, correct. Ay! Excited ako. Excited, Tutor Micah. Ayan, ito, tama na. Yes, ginto, hiyas, halaga. Correct. Paano naman kaya sa kaluluwa? Kaluluwa na. May kaluluwa pa ba ang mga nag-compute ng grades? Oy, tapos na ako. Ayan. Ayan, nanonood din sa atin si Rain Rizal Tayuan mula sa Ingod Ramona, o di ba? Yes. Ito ang mga dati kong mga suki Yes. Ingod Ramona Integrated School, Angandanan. And nagbabalik sila. Nagbabalik sila. Baligayang pagbabalik. Yes. Ayan, kaluluwa, may sagot na. Buhay, sigla, diwa. Yan, pakita na natin, Tutor Micah. Since nakita na nila ang sagot. Ayan, correct. Buhay, sigla, at diwa, yun naman ay sa kaluluwa. Paano naman sa kariktan o sabihin natin kagandahan? Ayan. Yung mga positibo na mga salita. Yes. Na tumutukoy sa kababaihan din. Kaya nga tayo nagdiriwang ng Women's Month. Ayan, madami ng mga sagot. Yes, kaluluwa, sigla, diwa, buhay. Kanina. Sige, sa pangatlo na tayo sa kariktan. Yan. Ayun, may sagot na si Samantha. Hello, Samantha. Kagandahan, katangian, panghalina. Yes, correct. Ang gagaling. Yan, si Sir Jason. Yes. At i-reveal na natin, Tutor Jessica. Sige, reveal na yan. Yan. Siyempre, nariyan ang kagandahan, panghalina, at katangian. Okay? So, yun yung kung papangkatin natin batay sa paksa niya. Tuloy na natin. Ayan, Tutor Jessica. Ayan ang ating pinagawa sa inyo, mga chuties. Ito nga ay isang halimbawa ng iba't ibang uri ng pangangahulugan na kung saan sa pamamagitan ng pag-aaral nito, may mga iba't iba tayong pamamaraan kung paano natin bibigyang kahulugan ang mga salita. Siyempre, lima yan Tutor Micah. Meron tayong pagpapangkat na una nating ginawa, may batay sa konteksto ng pangungusap, denotasyon at konotasyon. Ayan, marami pa yan. Meron tayong kasalungat at kasing kahulugan upang linangin ang mga kakayahan sa pagsulat
na makakatulong din sa pagbuo ng mga sariling tula Yes. o awitin. Yan naman ang i-discuss natin next week, Tutor Maika. Kaya Yun. isa-isay natin ang pangangahulugan ng iba't ibang pamamaraan sa pagkilala ng kahulugan ng mga salita. Sige, tuloy na natin. Para sa una, ayan, ito yung binanggit ni Tutor Jessica na 5 paraan ng pagbibigay ng kahulugan sa isang salita. Narin yung pagpapangkat o yung grouping sa tinatawag natin, konteksto ng pangusap o contextual clues, denotasyon at konotasyon, kasing kahulugan, yung synonym sa tinatawag natin at kasalungat o antonym. Unahin natin Yan. ang pagpapangkat. Ayan Okay? yung mga nakatama kanina. Ayan, very good din si Sir Jason. Nakatama din siya sa kanyang mga sagot. Ito yung Ayan. kanina na ginawa natin, pinagsama-sama o pinaglilipon ang mga salitang magkakaugnay. Batay na rin kahulugan. sa kahulugan nito o di kaya ay nabibilang sa isang malawak na ideya. Kaya tama din ang inyong mga sagot, mga chutis, dahil nga dito natin matutukoy kung anong uri nga ba ng salita ang ating ginagamit. Gaya naman ng Yes. ipapakita naming halimbawa ni Tutor Maika. Ayun. Ito, may tao, pagkain, bagay at hayop. Kumbaga, nilalaro din natin to sa Pinoy Henyo. Kailangan memorize nyo na yan. Yes. Mga at ibang uri ng tao, bagay, pagkain, hayop o lugar. Ayan. Ito yung mga pangalan nila na kung saan lahat ng mga klase ng kanilang katangian, gaya ng bayani, ayan, si Jose Rizal, Andres Bonifacio, ayan, marami din dyan mga iba't ibang klase ng katangian at meron din Correct. prutas, Prutas. ayan, may prutas, may iba't ibang kulay, gaya ng pula, asul, itim, dilaw at berde at mga hayop gaya ng Yes. baboy, ng unggoy. Yan, nilalakasan ko talaga yung baboy. At meron ding iba't iba mga species ng hayop. Ayan. Correct. So, para dito sa gawain to, madali lang to dahil may kategorya naman kung tawagin natin. Kaya madali lang maya sa gawa yung pagpapangkat na yan. Okay? Naman. Para sa pangalawa, dako tayo sa pangalawa, ito na yung konteksto ng pangusap. Sa parang ito, nagagamit ang mga context clues yung binanggit ko kanina na makikita sa pangusap. Ang mga kahulugan ng salita ay mauunawaan ayon sa pagkakagamit ito sa pangusap. Ibig sabihin, kung may malalim na salita o hindi maintindihan, may mga hudyat o may mga pahiwatig na makikita sa pangusap na magbibigay pakahulugan doon. Tingnan natin yung halimbawa. Okay? Narito, para sa una, nagliliwanag ang paligid sa pagsikat ng araw. Yung kung bibigyan natin ng kahulugan ng salitang pagsikat, syempre automatic isipin natin kagad, kakibat na yung salitang araw. Pero, ito ay may kontekstong pagpapakahulugan na magpapaliwanag sa salitang yon. Yun yung nagliwanag ang paligid. Ayan. Ito yung mga naka-italize word. Yes, Ayan. correct. Ito yung mga magbibigay ng hudyat. Madali na pala itong bigyan ng kahulugan kasi Correct. meron ng mga hudyat. Correct. At meron din tayong mga ibang salita na madali din nating maunawaan dahil nga sa pinapakitang kilos gaya ng makitid ang tulay. Yan. Kaya mahirap tawilin. Yan, Tapos, madali lang yan. humahangos. Tapos ito, humahangos. Ang ibig sabihin ng humahangos, Tutor Maika, ay nagmamadali. Correct. Yes. Yan. So, madali lang siya sapagkat merong mga clue. May mga pahiwatig na magbibigay pakulugan sa salitang yon. Kaya hindi sila mahihirapan. Tulad nung una na pagpapangkat, may kategory, ito naman, may mga pahiwatig. So, dako tayo ngayon sa Ayan, may tanong si Sir Jason. Umahon ang liwanag, pwede po ba siya sa pagsikat? Pwede naman, pero yung salitang umahon, ay hindi siya medyo tugma doon, siguro ay pwede siya sa dagat. Ayan. Yes, correct. Oo. Tubig. Batay din yan sa pagkakagamit, Tutor Maika. Correct. Ayan. At meron pa tayong pangatlo. Ayan, tapos na tayo sa context clues o pagbibigay ng hiwatig batay sa konteksto ng pangangahulugan at meron tayong pagpapangkat. Ngayon, tignan natin kung ano nga ba ang kaibahan
ng denotasyon at konotasyon. Correct, Ito ayan. ang pinaka-dimensyon ng pagpapakahulugan na kung saan ang denotasyon ay nagmula sa diksyonaryo o mga simpleng pangangahulugan lamang na madali din natin bigyan ng karampatang kahulugan ng pangungusap na ginagamit. Habang sa konotasyon, ito, Tutor Micah, huwag kayong malilito dyan sa denotasyon at konotasyon sapagkat ang konotasyon ay batay lamang sa pansariling kahulugan ng isang tao o isang grupo na ibang-iba naman sa karaniwang pangangahulugan. Tingnan natin kung ano nga ba ang ginamit natin na salita sa ating halimbawa. Yes, ayun nga. Pag sinabing konotasyon, ito yung may ibang pagpapakahulugan na hindi makikita sa diksyonaryo. Tingnan natin kung paano ginamit sa pangungusap. Ayan, tulad ng salitang bulaklak. Pwede siyang gamitin sa dalawang paraan. Ayan. Okay? Ang ganda ng bulaklak sa kanyang hardin. Yung salitang bulaklak, dahil nga may, ang tawag dito, may salita na mag-uugnay sa kanya, yung hardin, kaya maiisip natin, yung tinutukoy na bulaklak dyan, ay isang uri ng halaman na may iba't ibang kulay. So, maintindihan kaagad natin yan. Yes. Pagdating naman sa konotasyon, ayan, iba na siya. Iba na kahulugan. Correct. Maraming magagandang bulaklak na anak si Mira. Kung iisipin natin, hindi na to halaman. 'Di ba? Hindi na siya halaman. Hindi na siya halaman, anak na ang tinutukoy. Kung kanina, hardin, ngayon, anak naman. Nang ibig sabihin ng bulaklak, syempre tayo bilang isang babae, tayo ay madalas na inihahalin tulad sa isang bulaklak. Kaya naman, ang kahulugan niyan ay babae. Yun. Babae. Ayan. Correct. Ang dalawa ang denotasyon o pangangahulugan na galing sa literal na pagpapakahulugan sa diksyonaryo at konotasyon na ibig sabihin nito ay pagsasalarawan. Correct. Ayan. Iba't ibang gamit yan. At eto na tayo sa ikahuli. Ayan, meron pang-apat. Pang-apat pa pala. Ayan, tulog na kasi ako. Ayan. Ito ang kahulugan. Ito ay madali lamang sapagkat ito ay magkakalintulad o magkakaparehong kahulugan. Gaya ng maganda, marikit, hanap buhay, trabaho, tuwa, galak, at dekorasyon, palamuti. At meron ulit tanong si Sir Jason, kung ang babae ay hinahalin tulad sa bulaklak, saan naman hinahalin tulad ang lalaki? Sa bubuyog. Sa bubuyog. Actually, ang connotation ng mga kalalakihan naman, maliban sa haligi ng tahanan, inihahambing sila kung bulaklak ang pinag-uusapan, sa bubuyog sila. Hindi pa yung maging paru-paro. Kasi ang paru-paro ay may iba ring pagpapakahulugan yun, depende sa pagkakagamit. Ayan, maraming salamat sa iyong katanungan, Sir Jason. Yan, napakahusay din ng tatanong na yan, At meron din mga nag-ibigay din ng mga iba't ibang halimbawa. Kaya kanina, ayan, meron kasing kahulugan. Ito naman ang kabaliktaran nito. Meron naman tayong kasalungat. Correct, kasalungat. Ayan naman, kabaliktaran o kasalungat nga, kabaliktaran nga talaga. Hindi nga kasing kahulugan. Ayun, madali lang ito. Ayan yung mga halimbawa, yung pinapansin, binabaliwala, kabaliktaran. Siyempre, kapag masaya ang isang tao, ang kabaliktaran nun ay malungkot. Yung lumimot, siyempre, ang kabaliktaran yan ay nakaalala. Ang ngiti, ang kabaliktaran niya ay nakasimangot, at baluktot, kabaliktaran ay tuwid, at marami pang iba. Sabi ni Sir Jason ulit, hindi daw po siya paro-paro. Yes, sir. Ayan. Still watching si Bianca Irish. Maraming salamat si Bianca. Ayan, hello, Bianca. Kaya, kung mapansin natin, madali lang talaga magbigay ng pagpapakahulugan basta alam natin kung paano siya ginagamit sa pangungusap. So, tapos na natin talakayin yung 5, yung pagpapangkat, contextual na kahulugan, yung kasalungat, kasing kahulugan, at yung konotasyon at denotasyon. Siyempre, nariyan tayo sa gawain natin. Halimbawa mataba, payat, mahaba, oh, very good talaga. Makakatikim na yata ito ng premyo mamaya. Ayan. At grabe siya sa mataba, payat Gutom, busog. Ayan. Okay. Si Ginto watching with you. Ayan, salamat. Ayan, para sa gawain na ating ibibigay sa ating mga duties,
Ibibigay nila ang kahulugan ng salita sa pamamagitan ng pagpapangkat at dahilan nito. Ang gagawin nila, isulat nila ang letra ng tamang sagot sa comment section at huwag nilang kaligtaan na maglagay ng number para Ayan, ma-identify namin kung ang inyong kasagutan ay tama. Ayan, may Kung- nagbigay din ng Yes. halimbawa si Rain, tauyan, mahaba, maiksi. At sabi ni Yes. Marcos, ang synonym ay In yan. English, yes, In correct. English, Yun yung yan, in English. kasing kahulugan. Correct. Ayan. Very good. So, kung ready na sila, simulan na natin. Ayan. Sige, ready na bang lahat? Pwede naman kayo mag-heart kung kayo ay ready na. Ayan, aantayin natin ang ating mga comment. Ayan, Ayun, tama mataba. din si Richard, mataba, payat. Ayan. Yes. At may mga nag-heart. Ayan, madami na nag-heart sa ating comment section. Ready na daw. Ready na sila. Ready na po. Game na. Yes, game na sila. Pero madali Yes. lang to ha, dahil ito ay may bibigay kaming mga hanay ng mga salita na bibigyan nyo ng o dudugtungan nyo kung ano yung kasunod na salita. Yes. Basta meron itong paliwanag ha. Correct. Paliwanag yan. Yan. Pakinggan Gina natin daw. ang unang bilang na Yan. Ayun. taas, matayog, mahaba, ano ang Blank. kasunod. Yun. Ulitin natin ha, mataas, matayog, mahaba. Ito ba ay mataba, mababa, matangkad, malaki. Yan ha. Actually, magkakalapit sila. Magkakalapit sila. Ilalagay. Ayun, sabi ni Richard, maikli. Pero letter. Letter tayo ha. Yan ha. Sabi ni John Ryzen ay letter C. Ayun. Matangkad daw. Letter po tayo. Ayan, si Ilona, letter C. Zamaria, B. Si Sir Jason, C. Si Marvin, ano to, maiksi o maikli. Si Andre yung maikli. Ayan, yan na. Diretso na. Letter C. Letter C. Biglang, dumami, nag-flood. Ayan. Ayan, very good. Siyempre, ang tamang sagot sa mahaba ay matangkad. Letter C. Dahil ito nga ay tumutukoy, yung mataas, matayong, mahaba at matangkad ay tumutukoy sa haba o taas ng isang tao o bagay. Yan. May 1 point na sila, Tutor Jessica. 1 point. Yes. Sa mga nakatama. Natin, Tutor Maika. Siyempre, para sa pangalawa, ayan. Kapos palad, dukha, hampas lupa, patlang. Ano kaya ang kasunod dyan? Ito ba ay A, mayaman dahil nagsumikap? B, mariwasa dahil kahit anong hilingin ay naibibigay? C, masagana dahil nabibili ang gusto nilang pagkain? O letter D, mahirap dahil mababang estado ng pamumuhay? Ayun, may kasagutan na kagad, Tutor Jessica. Ang bilis na mga sagot yes. nila, ha? Mga keyboard warrior natin. Ayan, number 2, sila Andre Bianca, sila Rain, si Avery Marvin, si Alriza, si Danica. Ang dami sunod-sunod na. Si Sir Jason tumatama din. Letter D daw. Letter D daw ang tamang kasagutan. Ayun, si Ma'am, si Tutor Alin. Yan, good afternoon. Ayan, bawi-bawi, Tutor Alin. Congratulations sa'yo, Tutor Alin. Ayan, congrats din pala kay Tutor Alin bilang excellent awardee in audience report at most viewed episode. Kaya bukas baybayan nyo din si Tutor Alin kasama si Tutor Rena sa Aralin Panlipunan 7. Ayan. At ang tamang kasagutan, Tutor Jessica, syempre ang dami na nagbigay ng kasagutan, syempre letter D. Dahil lahat ng yan ay tumutukoy sa estado ng buhay talaga na mahirap. Yun. So, hello din po kay Tutor Eric ng Filipino 9. Hello. Hi, Tutor Eric. Tutor Eric. Congratulations din sa iyo, Tutor Eric. Ayan. Tuloy na natin, Tutor Jessica. Tutor ng first quarter. Ayan. Siyempre, sa pangatlo, yan. Bighatian, kasawian, dalamhati, patlang. Ano yun kaya ang kasunod? Katamaran, kalungkutan, kasiyahan, o kasipagan. Ano kaya? Ayan. Yan, what do you think? Ayan, may comment si Marvin. Ang comment ni Marvin.
Marcol, Samantha Blasi. Ayan, hoping lahat po ay pantay-pantay. Yes! Yan din lahat ang gusto tayo. natin mangyari. Yes. Ayan, Kaya sila tayo, Andrea. Kaya tayo nagdidiwang ng Women's Month dahil lahat po tayo pantay-pantay sa mata ng Diyos. Correct. Ayun. Check na check yun, Tutor Jessica. Ayan, puro letter B ang kasagutan nila. Sila Rosemel, Kerubin, si Rain, si Richard, si Bianca, si Dance. Siyempre, lahat ng yan ay tungkol sa kalungkutan. Yes. Kalungkutan. Correct. Kasi nga, may damdamin na nagpapahiwating ng pagkalumbay. Yan. Ito ay sunod-sunod yan, ha? Siyempre, 3 points na sila. 3 points. Yan. Pang-apat. Lahat ng mga sagot. Siyempre, ano ba susunod, Tutor Maika? Ayan. Magkatulad, patas, pantay, patlang. Ano kaya ang kadugtong niyan? Magkapareho ba? A, B, magkaiba? C, magkasalungat? O letter D, magkaugnay? Ano kaya ang tamang kasagutan? Ayun, may sagot na kagad sila. Ay, may mga perfect daw. Sabi ni Sir Jason, perfect daw siya. Ayan. Ngayon, galingan niya sa ika-apat, ha? Ayan, may A. Si Tutor Eric, letter A. Ayan, si Marge, letter B daw. Ha, ha, ha. Letter A. Ayan. Ang dami ng kasagutan at sunod-sunod, Tutor Jessica, ang kanilang mga kasagutan. Nauna na tayo ng mga sagot. Kaya yes. sabi ng director natin, si Tutor May. Ayan. At, Tutor Jessica, ang tamang kasagutan ay letter A, correct. Dahil pantay-pantay o magkakatulad lamang sila ng katangian. Ayan. Tama ang sinabi ni Marvin kanina. Hoping na pantay-pantay. Ito yun na. At Tutor Jessica. Siyempre, ang panghuli. Ayan, makaka-perfect na ba dito sa ikalimang pangkat? Inalagaan, inupkop, inaruga, patlang. Ayan na. Ba ay pinabayaan, inabandona, pinalis, pinalinga. Ano kaya? Ayan. Thank you, Tutor Eric, sa iyong compliment. Tulad din po. Yes. Po sa clap emoji. Ayan. Pare-pares. Mahusay rin po kayo, Tutor Eric. Saludo po kami sa inyo. Yes. Ayan. Tutor Jessica, ang dami ng kasagutan. Letter D daw. Yes. Micah, may mga flatters at tamang-tama din ang kanilang sagot, lalo na si Sir Jason nag-aabang na ng prize. Letter D daw. Yan. Siyempre, Tutor Jessica, correct. Ang kanilang mga kasagutan ay letter D. Yan. Paki-comment naman ang inyong mga score kung may naka-perfect 5 ba. Yan. Blue heart nga kayo kung kayo ay nakakuha ng perfect. Yan. Yes. Blue heart. Blue heart daw, blue heart. Ayan. Ayan, si Kerubin, si Rain, si Ryzen. Ayan. Congratulations sa inyo. Perfect. Yes. Ayan. Mahusay na mahusay ang ating mga cuties. At dahil dyan talagang tuwan-tuwa kami sapagkat yung ating paksa ngayon ay talagang napakadali at naintindihan kagad ng mga cuties natin. At syempre, Mike, napapanahon sapagkat itong pangangahulugan na ito ay nag-iiwan din sa atin ng kaalaman na bago at maaari din magagamit sa mga susunod pa mga aralin. Kaya itong laging tatandaan mga cuties sa susunod na slide. Yan, may iwanan kami na isang paglalahad. Ayan, isa-isipin natin na ang mga 5 pamamaraan ng pagkakahulugan ng mga salita ay nakakatulong sa mga mambabasa upang maging epektibong maunawaan ang iba't ibang kahulugan ng mga salita mula ngayon hanggang kay naharap. Dahil hindi rin natin alam, Tutor Maika, ano nga ba ang susunod na mga salita na nauuso ngayon? Yes, check na check ka dyan, Tutor Jessica. Kaya kinakailangan maunawaan nila ang kahalagahan ng paggamit ng mga paraan ng pagbibigay kahulugan sa mga salita. Kaya naman, Tutor Jessica, mag-iiwan tayo sa kanila ngayon ng isang hamon. Hindi hamon na, hamon. Hindi hamon. Yes. Ayan, meron ding iba't ibang pangangahulugan ng hamon, ha? Ayan, ito. Magbigay ng mga 3 salita at bigyan
bibigyan ito ng pangangahulugan gamit ang isa lang po ang gagamitin natin, Chutis, ha? Denotasyon at konotasyon ng pangangahulugan at gamitin ito sa mga pangungusap. Ayan, saan natin ito i-send, Tutor Micah? Ayan, pwede nilang gawing creative ang kanilang mga gawa, Tutor Jessica. Kahit saang platform nila gawin ito, welcome na welcome yan. At ipapadala nila, syempre, ayan, huwag nila kakalimutan yung hashtag natin. Ayan, na Italay Level Up, Week at Panitikan ni Tutor Jessica, Tutor Micah, at hashtag Filipino7, kung saan dito nila maaaring i-upload at i-share ang kanilang kasagutan. Yan. Sa ating official Facebook group na DepEd Itulay at sa ating Facebook group na Filipino7. Pwede lang ipadala kahit saan dyan. Basta mag-like at i-share lang nila ang kanilang mga gawa dyan. Yan. Para makita ng lahat. Thank you din sa inyo. Siyempre, salamat din kay Ma'am Janet. Ako, nasusubaybayan tayo ni Ma'am Janet. Yan. At ayan, pa-shoutout din pala kay Immaculate Crisostomo, sabi ni Patricia Agono. Ayan, maraming salamat. At syempre, ang susunod naman na ating pag-aaralan, sa susunod na linggo, ayan na, pagsusuri ng mito, alamat at kwentong bayan ng iba't ibang lugar sa Pilipinas. And speaking of iba't ibang lugar sa Pilipinas, inaanyayahan ko din po kayo na sumama sa akin sa Itulay Travel Earn ngayong Biyernes. Ayan, binigyan tayo ng pagkakataon na mag-guest sa Travel Earn. Ayan. Yes, speaking of that, Tutor Jessica, nakahanda na rin ang aming SDO, ang pinagmamalaki naming Dasmariñas City. Susunod na yung feature sa Travel Earn. Yan, hintayin yung mga Chutis, ha? Yan, dahil nga pandemic, hindi makapamasyal sa Dasmariñas, i-showcase namin yan para sa inyo. Ayan, ha? Meron na kayong idea. Yes, may idea na. Siyempre, kami po yung mga Filipino shooters sa junior high school. Mapapanin niyo po kami sa Miyerkules 1:40 hanggang 4:20 ng hapon. At syempre, kami po nakasama na Itulay Tutors para sa Filipino Baitang Pito. Ako po si Tutor Jessica na nag-iiwan ng isang katagang sa wika at panitikan. Lahat ng batang Pilipino panalo basta feel na feel ang pagkatuto sa Filipino. At muli, ako si Tutor Micah na nag-iiwan ng kasabihan o paalala na palaging panalo ang kabataan na may kaalaman sa wika at panitikan. Yan. At syempre, bago po na tayo matapos, kung meron kayong mga suggestion o kung kailangan na i-improve sa ating programa, maaari nyo pong i-scan ang QR code na nakikita nyo sa screen at bisitahin ang tinyurl.com/itulay feedback form. At huwag kakalimutan, i-like at i-follow ang aming Facebook page at YouTube channel ng DepEd Itulay. Muli po, maraming salamat. Yan, maraming salamat sa inyo. At sa susunod, yan, Tutor Ronel at Tutor Mel para sa Filipino 8. Paalam sa inyo lahat. Maraming salamat. Yes. Yan po ang lahat.